Pag-usapan natin itong post ni Dr. Lorraine Badoy. 1 hour lang niya itong na-post, ano? Sabi niya, I'm gonna weep now. Iiyak. Bakit iiyak si Dr. Lorraine Badoy? Sabi niya, 10th Infantry Division. Mga idol ko itong mga ito. So ano pala? Follow the leader? So, isinare ni Dr. Lorraine Badoy ang post ng hukbo.com. So ano itong hukbo.com? Ni-research ko, no? Parang page ng isang sundalo ito eh. So, ang isinare ng hukbo.com, I don't know how true is this, ano? Pag-usapan lang natin. 28 soldiers under the 10th Infantry Division tested positive for Bagong Pilipinas. Hashtag Bagong Pilipinas. Ang 10th Infantry Division, Army ito, no? Philippine Army. Nakabase sa Davao region. Ang headquarters nila is somewhere in Davao, no? I think Mawab. Basta Davao region ang kanilang area of responsibility. So, how true is this? So, sinearch ko itong hukbo.com. It appears na sundalo ang may-ari ng page na ito. Meron siyang 97,000 followers. So, hindi siya trolls, ano? Tinignan ko ang kanyang mga about. Kasi baka fake news ito, no? So, ulitin ko, it was created in November 30, 2017. So, medyo matagal-tagal na itong page na ito. I hope this is not a fake news. Kaya lang, dahil isinare ni Dr. Lorraine Badoy, kaya sinare ko rin. So, sa post ng hukbo.com, meron din siyang latest post, ano? Sabi niya, 46 minutes ang pinaka-latest post niya. 326 personnel from the 10th Infantry Division tested negative for illegal on testing done January 2. So, itong isang post niya 1 hour ago is 28 soldiers under the 10th Infantry Division tested positive for. So, mas marami yung nag-test negative. Kaya lang yung 28, madami-dami na rin ito kung totoo. Ulitin ko I'm not sure kung gaano na totoo. Basahin ko lang itong comments dito sa post mismo ng hukbo.com. So, dito nag-comment si Doc Lorraine Badoy. Sabi niya, 10th ID? Nice. Ahmad Perlado, okay lang yan, kailangan nyo yan kasi pampahaba ng oras ng trabaho. Chief PNP. Noel Ho, sabi niya, the consequence of exempting the active police and military from and psychotest as per memo of the Chief PNP. Chacha Balseno Ozalda, sinunod nila, sinabi ni Marbil na gumagamit sila para di antukin. Hazel Suazo, paanong di mag-positive ang mayan from the top supplier ng mayan? Guro, in short, si Ngagba, ikaw nga, follow the leader. Maria Luisa Dicen Lieba, lalo na siguro sa PNP, baka 80% positive dahil ginawang legal ni Marvel So, medyo itong mga comments, puros negative. Sabi kasi ni Chief PNP para daw sa overtime yun. So, balikan natin yung post ni Dr. Lorraine Badoy. Mga nag-comments, Nads Alarba, sabi niya, exempted na ang mga yan. Jingo, the ones illegal is like normal because admin is condoning it. Meme Lin, Kawawang Pilipinas. Baston Fabian Sagmit, nakakabahala na. Noong bagong upo si PRRD, marami talagang pulis na na-involve sa illegal mga scalawags, ninja cops, pero dahil sa banta ni PRRD at galing sa pamamahala, nagsitino at marami ding natanggal sa serbisyo. So, again, ulitin ko, hindi ko masigurado itong si Doc Lorraine Badoy, kilala ko siya, na hindi siya nag-aano ng fake news, kasi baka fake news ito eh. Sana, magbigay ng statement ang 10th Infantry Division or Philippine Army mismo or AFP para liwanagan
magbigay ng kaliwanagan kung totoo ba na may 28 soldiers na nag-test positive sa area ng 10th Infantry Division. May isa rin akong nakitang post, mga PNP na na-assign sa Davao Region, more than 300 of them, lahat tested negative. Which is, again, kung totoo, yun, very good sign yun dahil tested negative lahat yung mga pulis assigned within Davao Region. Nakakalungkot kung totoo man ito, bakit mga sundalo? Ano? Kung totoo man ito, sana imbestigahan ng AFP. Alam ko, very strict ang AFP sa mga bagay nito, no? Nung kapanahonan namin. Hindi ko na alam ngayon. Matagal na kung wala sa serbisyo. Konting kamali lang ng sundalo nung kapanahonan namin. Tanggal talaga sa serbisyo. Kaya, unti-unti, nalinisan ng scalawags ang mga yung AFP natin na nalinisan. Pumasok ako sa serbisyo 1983, nako, very bad ang state of discipline ng sundalo. Maraming sundalo na abutan ko 1983. Kaya maraming dahil sa abuso ng mga sundalo. Dahil yun yung after effect ng yung pamamalakad ng Marcos Sr. noon, na unti-unti nawala ang professionalism sa Armed Forces of the Philippines panahon ng Marcos Sr. Kaya may mga abusador, naabutan ko abusador ng mga sundalo. Kaya yung una kong assignment sa Caraga Region, ang kwentong naabutan ko doon is kaya ang mga tao ng sundalo. But after yung EDSA Revolution, yung series of kuditas na nangyari noong panahon ng Cory Administration, naging ng sundalo during those years. Kaya after that, nagkaroon talaga ng masinsinan, totohanan na pag-reform, pag-professionalize sa Armed Forces of the Philippines. At bago ako nag-retire, I am very proud to say na one of the most, if not the most trusted agency in government, ang Armed Forces of the Philippines. Nagsimula yan panahon ni kahit Aquino and PRRD. Talagang saludo ako, kahit mga civilian, saludo sa disiplina, sa commitment ng Armed Forces of the Philippines. I don't know ngayon dahil marami ng issue na ibinabato sa ating kasundaluhan. Sana maibalik yung dati sa kasundaluhan. At sana hindi totoo itong post na ito na may 28 soldiers na nag-test positive. Sana fake news ito.